Pagkatapos ng kanilang wedding reception, tumakas si Elaine sa napangasawang milyonaryo na si Cedric Vihandre. Narinig niya na balak ng lalaking parusahan siya bilang paghihiganti sa paniwalang nilinlang niya ito. Nagpakalayo-layo ang babae at nagtapos ng caregiver training course para makapaghanap buhay. Hindi niya inaasahang makikita silang muli ni Cedric. This time, hindi niya natakasan ang obsesyon ng lalaki na bawiin siya and satisfy his dark desire for her sa kabila ng lahat. Pinagmasdan ni Elaine Chavez ang kanyang refleksyon sa full-length mirror sa loob ng hotel suite. Nakaramdam siya ng matinding kasiyahan. An exquisite headband adorned her unswept black hair and a veil of French knitting draped her shoulders. The fitted bodice of her wedding gown was heavily embellished with pearls and sequins, and the flowing satin skirt and chapel-length train were the stuff of which bride dreams were made. Huminga ng malalim si Elaine, katatapos lamang ng kanyang kasal sa milyonaryong si Cedric Vihandre. Ang araw na pinakahihintay niya sa kanyang buhay. Pinangarap niya ang ganitong kasal, isang engranding kasal sa simbahan, isang napakakisig na groom na magmamahal at mangangalaga sa kanya habang buhay. Madalas niyang sabihin sa sarili na mas bagay sa pelikula si Cedric kaysa pagiging isang business magnate. With his 6-foot perfect proportioned body, he was incredibly handsome and sexy. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Elaine na siya ang piniling pakasalan ni Cedric sa kabila ng napakalaking agwat ng kanilang sitwasyon sa buhay. Nang makilala siya ni Cedric, isa siyang struggling commercial model. Kanina pagkatapos ng wedding reception, umakyat sila ni Cedric sa 2 hotel suites na inarkila ng lalaki para sa okasyon. Ang isa ay para kay Elaine kung saan ito magkakapagbihis at kung saan niya pwedeng tanggapin ang sariling mga kaibigan at kasamahan sa trabaho pagkatapos ng wedding reception. Ang kabilang suite naman ay para kay Cedric na gagawin ding bihisa ng lalaki. Dito din ito balak na patuluyin ang ilang intimate friends and business associates for last-minute drinks and socializing bago sila lumipad ni Elaine patungong Europe for their honeymoon. May connecting doors sa pagitan ng 2 suites para makalipat ang kahit sino sa kanila sa kabila sa anumang sandali. Sa suite ni Elaine, itinambak ang mga regalo na napakarami at halos mapuno ang kwarto. Sandali silang nagkasarili na ni Cedric sa kanyang sariling suite at buong kapusukan siyang hinalika ng lalaki. "Napakaganda mo talaga, darling," masuyong bulong nito. "I can't wait to make love to you. Sana'y hindi magtagal ang ating mga bisita para masarili na kita." "Oh, Cedric, you're a better man than I ever deserve." "I'm exactly the man you deserve, sweetheart." "I love you, Elaine." "And I love you too, Cedric. Very much." Nagring ang telepono at sinagot ito ni Cedric. "Okay, bababa na ako," sabi nito. He turned to her. "Sandali lamang, love, at may dumating akong bisita. Nasa labi." Tumango si Elaine. "Go ahead, magbibihis na ako at baka may dumating din akong kaibigan." Hindi agad nagbihis si Elaine dahil alam naman niyang matatagalan pa bago makabalik si Cedric. Sa dami ng mga kaibigan nito at mga kasosyo na gustong bumati at makipag-inuman, baka abuti ng ilang oras ang lalaki. Ang ginawa ni Elaine, nagpaikot-ikot siya sa harap ng salamin na para bang gusto niyang isaulo ang kanyang anyo sa suot na wedding gown. She was deliriously happy. Ang tanging mga kaibigan niyang dumalo sa kasal ay ilang mga kasamahan sa fashion world, ang kanyang agent at photographer at fellow commercial models. Kapansin-pansin ang absence ng mga kaanak niya. Ulila ng lubos si Elaine.
She wished na sana ay naka-attend sa kasal niya ang nag-iisang kamag-anak na malapit sa kanyang puso. Ang nakakatandang half-brother niya na naging buddy niya at katulong sa kanya ng malaki. Ngunit nasa abroad ito para dumalo sa isang mahalagang seminar para sa pinaglilingkurang kumpanya. Alam ni Elaine na hindi gaanong sang-ayon ang mga magulang ni Cedric sa kanya, pero hindi ugali ng mga ito na pakialaman ang desisyon ng kanilang anak dahil si Cedric ang nagpapatakbo ng negosyo ng pamilya. At napakaganda naman ni Elaine that made her stand out from the crowd. Well, wala nang problema dahil tapos na ang kasal. Mag-asawa na sila ni Cedric. Tumayo si Elaine at nagsimula ng magbihis. Nang magtungo siya sa banyo, napansin niyang nakaawang ng bahagya ang connecting door sa pagitan ng dalawang suites, kaya narinig niya ang boses ng dalawang lalaking nag-uusap. Nakilala niya agad ang tinig ni Cedric at ang matalik na kaibigan ng asawa na si Rowan Sandejas. Ito ang best man sa kanilang kasal. Mataas at galit ang tinig ni Cedric, kaya natigilan si Elaine at hindi napigil ang sariling makinig. Walang hiyang babae, that cheap, deceiving bitch, at isipin na lamang na naging napakatanga ko para pakasalan siya. Cool ka lang pare, baka naman nagkamali ang investigator na inuupahan mo, sabi ni Rowan. Nangunot ang noo ni Elaine. Hindi maaaring siya ang pinag-uusapan ng dalawa. Wala siyang alam na ginagawang masama o anumang panlilinlang. Ano ang ibig sabihin ni Cedric? Hindi maaaring magkamali ang private detective na iyon, giit ni Cedric. Iisang piraso ang hawak mong ebidensya pare. At ilan pa ba ang kailangan, Rowan? Ibinigay na sa akin ng private detective ang complete report, ang pagtira ng lalaking ito sa bahay niya, off and on sa mahabang panahon, at kagabi ay nag-overnight ito doon. Ang bahay na tinitirahan ni Elaine ay bahay ng lalaking iyon. Are you sure about this, Cedric? Tanong ni Rowan. Heto ang larawan na kuha ng umaga. Hinahalikan siya sa noo ng lalaki na tila nagpapaalam. Nakuha ito sa doorway ng bahay at pansinin mong nakasuot ng pantulog lamang si Elaine. Narinig ni Elaine ang mga yabag ni Cedric na palakad-lakad sa loob ng suite nito. Mukhang ang kahina-hinala ang larawang ito. Sino bang lalaking ito? Sang-ayon ni Rowan. Ayon sa detective, ang pangalan nito ay Raul Fuentes. Hindi ko ito kilala. Maingat at dahan-dahang inilapat ni Elaine ang connecting door at napasandal siya dito. Nasyak siya dahil si Raul Fuentes ay half-brother niya, kapatid niya sa ina. 2 days before her wedding day, dumating ang lalaki sa Maynila to give her away, but he had to leave dahil ipinatawag ng opisina nito. Nakalimutan na niya itong banggitin kay Cedric. At least, everything was a stupid mistake. Out of curiosity, iniawang niyang muli ang pinto para madinig pa ang ibang sasabihin ni Cedric. Bakit mo ba pinaimbestigahan sa private detective si Elaine in the first place? Tanong ni Rowan. Sinunod ko lamang ang payo ng mama dahil wala daw itong tiwala kay Elaine. Para patunayang nagkamali ito, pinadetective ko siya. Well, you can always ask for annulment at pwede mong gawing dahilan ng deception na ginawa niya. I will, Rowan, but later. Pero in the meantime, pagbabayarin ko siya ng mahal sa ginawa niyang ito sa akin. Anong gagawin mo? She married me for my money and social position. Well, hindi niya makakamta ng mga ito. Malaki ang nagastos ko sa kasal na ito at bala kong bawiin. Magpapakaasasa muna ako sa kanya bago ko siya itapon out of my life. Elaine could feel his anger and the deadly threat. Naglaho na ang anumang intensyon niyang sabihin kay Cedric na ang katotohanan tungkol sa relasyon nila ni Raul Fuentes. Hindi matatag ang pagmamahal sa kanya ni Cedric. He had only desired her body at pinakasalan siya nito para maangkin siya. This bitter truth seemed to be a final outblow and she felt sick.
Sinabi pa niya sa akin na berhen siya pare ko. Mapait na sabi ni Cedric. Paano kaya siya magkakalusot on our wedding night? Marahil ay iniisip niyang magiging so excited ako na hindi ko na ito mapapansin. Magbabayad siya sa akin at titiyakan kong magdurusa siya hanggang sa magsumamo siya na hiwalayan ko na siya. Narinig ni Elaine na lumabas ang dalawang lalaking nag-uusap. Nagyaya si Rowan na uminom sila sa bar sa basement ng hotel para makapag-usap ng mabuti. Ngayon isinara na niya ng tuluyan ang connecting door at inilak ito. She was shocked and to numbness that she could not even cry. Pero nanginginig ang buo niyang katawan. Pero alam niyang kailangan niyang kumilos. Kailangang makaalis siya sa kwartong iyon bago bumalik si Cedric. Ayaw na niyang makita pa ito. Pinaratangan siya nitong manlilinlang. A cheap, deceiving bitch ayon sa exact words ng lalaki na nagpakasal siya dito dahil sa pera at social status. Ang nadamang sakit sa puso ni Elaine ay naging matinding puot. Wala siyang kasalanan at hindi siya mananatili doon para tanggapin ang isang walang katuturang paghihiganti. Nawala na din siya ng ganang magpaliwanag. Marupok si Cedric at madaling mawala ng tiwala. Tiniyak ni Elaine na nasa kanyang bag ang kanyang passport at iba pang necessary travel papers. Nasa isang malaking maleta lahat niyang gamit na dadalhin sa kanilang honeymoon. Mga mamahaling kasuotang isusuot sana niya sa kanilang pagliliwaliw. Binili niya ang mga ito sa sariling pera para hindi mapahiya si Cedric sa mga kaibigan at business associates nito. Inangat niya ang telepono at nag-request na magpapapunta doon ng isang bellboy na mabilis namang nakarating sa kanyang suite. Ano pong kailangan niyo, ma'am? Tanong nito. Tiningnan ni Elaine ang nameplate sa uniform ng bellboy. Nelson, kailangan ko ng tulong mo. Itawag mo ako ng taxi at paghintayin mo ito sa likuran ng hotel. Pagkatapos ay balikan mo ako dito at tulungan mo ako makaalis dito na walang nakakapansin. May alam ka bang lihim na daanan para hindi tayo sa labi magdaan? Alam niyang nagtataka ang bellboy dahil napasulyap ito sa damit pangkasal niyang nakapatong sa kama. Please Nelson, nanganganib ang buhay ko. Huwag ka na magtanong pa dahil wala na akong panahon. Babayaran ko ang tulong mo. May daan sa isang makitid na pasilyo patungong kusina, ma'am. Doon tayo sasakay sa elevator na ginagamit ng mga waiters sa pagdadala ng pagkain sa mga kwarto. Salamat Nelson, iniligtas mo lamang ang aking buhay, sabi niya. Sige ma'am, hintayin niyo ako. Ibababa ko ng maleta niyo at ilalagay ko sa tagong lugar sa kusina. Sige Nelson, at sandali at may kukunin lamang ako. Inilabas ni Elaine mula dito ang isang jeans, t-shirt at isang pares ng sandals. Isiniksik niya ang tinanggal niyang high-heeled shoes. Na makaalis ang bellboy na dala na ang maleta, nagpalit siya ng suot. Isinuot niya ang jeans at t-shirt na inilabas niya. Sa loob ng 10 minuto nasa narrow corridor na sila ng bellboy patungo sa kusina. Mula doon kinuha nila ang kanyang maleta at tinungo ang naghihintay na taxi. Inabutan niya ng 500 peso bill ang bellboy at pinisil niya ang braso nito. Salamat Nelson, hindi ko makakalimutan ito. Salamat din sa tip ma'am, ingat po kayo. Mama, bilis, doon tayo sa bus station ng Pantrangko. Bilisan natin at dadagdagan ko ang bayad sa inyo, sabi niya sa taxi driver. Opo, miss, sabi ng medyo may edad na ding taxi driver. Dumaos-dos sa upuan si Elaine para walang makakita sa kanya. Nakahinga ng malalim ang babae nang makalayo na sila sa hotel. Habang tumatakbo ang taxi, nag-iisip si Elaine kung saan siya pupunta. Sa bus station ng Pantrangko siya magpapahatid. Dahil balak niyang umuwi sa kanilang probinsya sa Pangasinan, pero naisip niya na ito ang unang pupuntahan ni Cedric kapag hindi siya nakita sa apartment niya sa Maynila. And then naisip niya ang kanyang kumari na si Marisa Sebastian. Kaklase niya ito sa high school,
pero agad na nag-asawa ito nang matapos mag-training sa caregiver course. Ito lamang kaibigan niyang hindi kilala ni Cedric at nakatira si Marisa at ang asawa nitong si Mark sa Ternate, Cavite. Mama, doon sa terminal ng Saulo bus na lamang ninyo ako dalhin. Tamang-tamang malapit nang umalis ang Saulo bus pagkatapos niya makasakay. Alam niyang magtataka si Marisa kapag nakita siya dahil alam ng kumari niya na ngayon ang araw ng kanyang kasal. Pinadalhan niya ito ng wedding invitation. Silang mag-asawa pero hindi nakadalo si Marisa at si Mark dahil may lagnat ang bunsong anak ng mga ito. Parang nakakita ng multo si Marisa nang mabulwagan ito sa labas ng kanyang pintuan si Elaine. Mare, hindi ba ngayon ang... Hindi na ituloy ng babae ang sasabihin ng mapansin ang luhang na malisbis sa mga pisngi ng panauhin. Ngayon nga Mare pero... Oh Maris, hindi ko alam kung ano nangyari at... Humagulhol na ng tuluyan si Elaine. Lumabas si Mark nang marinig ang dalawang babaeng nag-uusap. Aba, tuloy ka Mare at maupo ka na muna bago ka magkwento. Banayad na sabi nito. Maris, ikuha mo siya ng malamig na tubig at maglabas ka pagkatapos ng mamemerienda, sabi ng lalaki. Nagpatuloy sa pag-iyak si Elaine at pinabayaan ito ni Mark na ilabas mo ng lahat ang sama ng loob. Nang dalhin ni Marisa ang tubig na malamig, umiyak pa din si Elaine. Pinilit na mag-asawang inumin ni Elaine ang fresh buko juice at kainin ang cassava cake na inilabas nila. Nang makakain si Elaine, na-regain niya ang kanyang composure at isinalaysay sa mag-asawa ang lahat. Abay, napakakitin naman pala ang pag-iisip ng Cedric na yon, nasabi na lamang ni Mark. Dapat sana ay kinausap ka na muna nito bago nagsalita ng kung ano-ano sa kaibigan. Ang ibig mong sabihin basta ka na lamang nag-walk out muna sa iyong hotel suite, hindi ka nagpaalam kahit kanino? Maang na tanong ni Marisa. Oo Maris, litong-lito na ako noon. Natakot ako kay Cedric at masamang-masama ang loob ko. Ang tanging nasa isip ko ay makalayo sa lalaking biglang naging estranghero sa aking paningin. Kung sa bagay ay tamang ginawa mo, Mare, galit na sabi ni Marisa. Tiyak na hindi ka papayagang umalis nito kung inabutan ka sa kwarto. Alam kong malaking kahihiyan para kay Cedric ang ginawa ko. Hindi ko alam kung paano nito ipapaliwanag sa mga bisita ang hindi ko na muling pagbabalik sa reception. Kung sa bagay kakaunti na lang naman ang natirang mga bisita dahil nakauwi na ang iba. Kapag naayos mo na ang iyong isip at pakiramdam, sulatan mo ang kalabaw na iyon at sabihin mong isaksak nito sa baga ang salapi at social status na ipinagmamalaki. Pero siguraduhin mong sa Maynila ihuhulog ang sulat para hindi ka nito matrace. Habol ni Mark. Ako nang maghuhulog. Umiyak ang may karamdamang anak ni Marisa. Sandali lamang Mari ha, sabi ng babae. Naku, kumusta na nga palang may sakit at ang inaanak ko. Hindi ko na nakumusta agad dahil sa pagkaaburido ko. Wika ni Elaine. Naiintindihan ko Mare. Mabuti-buti na ang bunso namin at ang inaanak mo ay nasa eskwelahan. Kender na ito at napakatalino. Sa unang pagkakataon, napangiti si Elaine. Huwag kang mag-alala Elaine. Akong bahala sa iyo kung kakasuhan ka ni Cedric at kung gusto mong kasuhan ito. Senior partner ako sa isang law office sa Maynila, sabi ni Mark. Hindi ko pa masabi kung anong kahihinatnan ng lahat ng ito, Mark. Pero panatag ang loob ko na maaasahan ko ang inyong tulong ni Marisa. What are friends for? Napatulog na ni Marisa ang anak at lumabas na ito. Dito ka na muna sa amin. Habang iniisip mo kung anong gagawin mo, Elaine, alok ng babae. Gusto ko sana Maris at labis akong nagpapasalamat pero kailangang ayusin ko ang aking buhay. Mababaliw ako kapag wala akong gagawin. Pero saan ka pupunta? Babalik ka pa ba sa pagiging commercial model? Umiling si Elaine.
Hindi na posible ito dahil tiyak na malaman ito ni Cedric. Kilala nitong lahat ang modeling and advertisement agencies. Matutuntun ako nito at tiyak na gagawa ito ng paraan para hindi ako matanggap sa trabaho o mapaalis ako kapag may tumanggap sa akin. Gagawin kaya niya iyon? Tanong ni Maris. Oo, maimpluwensya si Cedric, makapangyarihan at masalapi. Alam mo naman kapag pera ng kumilos. Kung sa bagay ay tama ka, Elaine, ano namang trabaho ngayon ang papasukan mo? Iyan na nga ang problema ko ngayon eh. Teka, singit ni Mark. Hindi ba nursing ang kursong gusto mong kunin noong nasa high school pa tayo? Natawa si Elaine. Oo, pero imposibleng mag-aral pa ako ng nursing ngayon. Napakatagal pa bago ako magtapos at maggastos ito. May kaunti akong naiipon, pero hindi ito sapat para sa 5 taong pag-aaral, lalo na kung wala akong trabaho. Bakit hindi na lamang mag-caregiver ang kunin mo? Sabi ni Mark. In demand ngayon ang trabahong ito at pwedeng-pwede kang mag-abroad. Oo nga naman, Elaine. Sang-ayon kaagad ni Maris. Nagningning ang mga mata ni Elaine. That's a wonderful idea. At kaya ko ang kursong yan. Sige, Mark. Samahan mo ako sa school na iyon. May baon naman akong pera. At may maliit na row house kaming paupahan sa Cavite City. Ikaw na munang tumira doon. Sige, ako nang uupa, Mare. Nagsimula nang mag-training sa pagiging caregiver si Elaine at inuupahan niya ang one-room row house ng kumare niya. Pagkaraan ng 1 linggo, naayos na ang mabuti ni Elaine ang inuupahang row house. Nakapagsimula na rin siya sa pagtitraining. Pinilit niyang iwaksi sa kanyang isipan si Cedric at ang lahat na namagitan sa kanila. Ngunit hindi madaling gawin ito. Pagdating ng gabi kapag tapos na siyang mag-aral, naging mahirap ang pagtulog. Sa pagkakataong ganito, parang tuksong sisigid sa kanyang alaala ang lahat ng bittersweet memories na may kaugnayan sa kanila ni Cedric Vihandre. Nakaupo sa tabi ng bintana ng tinitirahan si Elaine, nakatanaw sa karimla ng gabi. Tulad ng dati, hindi siya makatulog. Tumingin siya sa itaas nang marinig niya ang ugong ng isang eroplanong nagdaan. May mumunting ilaw na kumikindat-kindat mula dito. Naaalala niya ang aborted honeymoon trip nila ni Cedric. Sana ay nakasakay na rin siya sa eroplano. Silang dalawa ni Cedric patungo sa kanilang honeymoon sa Europe. Hindi mapigil ni Elaine ang pagluha. Dumaloy ang mapait na luha ng kabiguan, ng panghihinayang. Hindi na siya nagsumikap na pigilan ang mga ito at ang kasunod na pagdaloy ng mga alaala. Una niyang nakita si Cedric Vihandre sa isang charity fashion show na inorganize ng kasosyo ng milyonaryo sa negosyo para sa mga nasalanta ng bagyo. Nag-attend si Cedric dahil malaking pera ang ibinigay nitong donasyon. Nasa front row ang lalaki na reserved for special guest. May kausap na babae ang milyonaryo nang naglakad sa catwalk si Elaine na nakasuot ng isang two-piece outfit. Cedric looked at her and his jet black eyes met Elaine's with a shock of desire. Naging aware na si Elaine sa bawat kilos ni Cedric pagkatapos. His every burst of laughter, his every glance without even looking. He seemed to be as aware of her as she was with him, meeting her eyes every time she looked at him. Umikot sa catwalk ang dalaga para bigyang daan ang susunod na fashion model. Throughout the whole show, sa kanya naging interested ang gwapong estranghero. Pero sanay na si Elaine sa ganoong mga paningin mula sa male audience. Humahantong ito sa isang indecent proposal. Itinaas niya ang kanyang baba in defiance, continuing her swaggering walk along the catwalk. Ipinahalata niya sa dark, handsome stranger ang kanyang pagkairitas sa mga titig nito at nakuha marahil ng lalaki ang mensahe
Dahil na muling lumabas sa catwalk si Elaine for the finale of the fashion show, wala na sa upuan ang lalaki. Pagkatapos ng show, humalubilo na sa mga bisita ang mga fashion model. Kinausap ng isang fashion editor si Elaine dahil gusto siyang ilagay sa magazine cover nito. Pero lumapit sa kanyang organizer ng fashion show at dinala siya sa isang sulok ng malawak na hardin na pinagtanghala ng show. Nagpasalamat ito sa kanya at inihayag ang matinding paghinga. Nabili daw lahat ang mga garments na isinuot niya sa catwalk. Lumapit sa kanila ang lalaking tingin ng tingin sa kanya kanina during the show. Na magkalapit na sila, Elaine noticed that he was gorgeously handsome with a pair of dark, brooding eyes that gazed into hers with a slight twist of amusement on his lips. "Cedric, this is Miss Elaine Chavez, our top model." "Elaine, si Cedric Vihandre, my distinguished business associate." Nagdaupalad sila. His hand was warm and strong, his gaze a peculiar mixture of aggressive and pleasure. She wanted to escape from his strong grip dahil parang napaso siya. "Elaine Chavez." Masuyong sinambit ng lalaki ang kanyang pangalan. "Marami na akong nakilalang fashion models pero kakaiba ka sa lahat. Napakaganda mo and you walk like a queen." Binara niya agad ang lalaki. "Thanks. Sanay na sanay kang humusga sa commercial models. You know just the right words. Pero sanay na din akong makarinig ng ganyan mga pambobola, Mr. Vihandre." A flash of amusement glinted in his eyes. "Bihira akong dumalo sa fashion shows." "Kung gayon, hindi authoritative ang judgment mo. Hindi mo linya ang world of fashion." Natawa si Cedric. "At ano naman sa palagay mo ang linya ko?" tanong nito. "Ang maupo sa likod ng iyong desk in your air-conditioned office and issue orders or dictate letters and memos." "Why don't you join me for dinner para malaman mo kung ano talaga ang linya ko, Elaine?" "I'm sorry, Mr. Vihandre, but I'm not interested to know kung ano man ang linya mo." Ibinaba niya ang hawak na wine glass. "If you will excuse me, may kausap akong fashion editor." She turned to leave, feeling his eyes behind her back. Kinabukasan, inihahanda ni Elaine ang mga dadalhin sa isang fashion na gaganapin ang grupo nila sa Cebu City. Nang magring ang kanyang landline phone. "Hello?" sagot niya. "Elaine, si Cedric Vihandre ito. Nagkakilala tayo kagabi." "Alam ko. Paano mo nakuha ang phone number ko? Wala ito sa directory." "I have my own resources. At nalaman ko din na mahilig kang manood ng concerts." "So?" "I have 2 tickets for a Martin Rivera concert tomorrow. Gusto sana kitang anyayahan." "I'm sorry, but I don't go out with casual acquaintances. Please don't call me again." "Paano tayo magkakakilalang mabuti kung hindi mo ako paunlakan sa aking mga paanyaya?" tanong ng binata. "I told you I'm not interested to know you further. Isa pa, busy ako bukas. May iba akong appointment." "Kansilahin mo ito." Nag-uutos ang tinig. Maautoridad. Nairita si Elaine. Parang ayaw tumanggap ng kabiguan ng kausap. "No way. Good day, Mr. Vihandre." Pero hindi siya tinatantana ng milyonaryo. He called her day and night hanggang sa maaburido ang dalaga. Hindi naman maaaring hindi niya sagutin ang phone dahil hinihintay niya ang tawag ng kanyang agent for further assignments. Naging makulit si Cedric at para tigilan na siya ng lalaki, ipinasya niyang tanggapin ang paanyaya nito with the sole purpose of annoying him para tigilan siya nito. Napakarami na niyang nakilalang mga lalaki na tulad ni Cedric Vihandre during her modeling career para hindi niya malaman ang dirty pattern. Mga lalaking walang nalalaman sa fashion world and rag trade ngunit may paniwalang ang magagandang commercial model
ay easy and cheap at madaling ikama for the right price. Naangat lamang ng bahagya ang mga ito sa common prostitutes. Sila lamang ng mga kasamahan at ng kanilang talent managers ang nakakaalam na parehas sila kung maghanap buhay. Pinaghihirapan nila ang kinikita. Ang grooming and assignments ay mahirap i-maintain. Akala siguro ni Cedric Vihandre na nagpapakipot lamang siya, playing hard to get. Para tuluyan nang ma-discourage ang lalaki, balak niyang inisin ito. Sinadya niyang magsuot ng ang glamorous dress, isang light beige tailored suit na mukhang old-fashioned. Itinali niya into a ponytail ang buhok. Pulbo lamang at lip gloss ang inilagay niya sa mukha. She intended to make herself look very plain para madisgustado ang milyonaryo kapag nakita siya nito. Baka hindi na ituloy nito ang kanilang date. Pinaghintay pa niya ng kalahating oras si Cedric. Sa isang restaurant ng isang 5-star hotel sila dapat na magkita dahil ayaw niyang papuntahin sa tinitirhan ang lalaki. Ilang buting beer na ang naiinom ni Cedric nang dumating siya. Tumayo ito para paupuin siya. Inaasahan niyang makita ang look of disgust sa mukha ng lalaki. But he smiled at her appreciatively na tila nagustuhan nito ang ayos niya. Higit ka palang maganda kapag wala kang make-up. Nagmukha kang teenager at bagay sa iyong suot mo. Gusto nang umiyak ng dalaga. Inis na siya at nagtuloy na sila sa concert. Sa kotse, inabot sa kanya ni Cedric ang bunch of long-stem red roses at isang box ng imported Swiss chocolates. Kaibang kumilo si Cedric, hindi nagsamantala, naging maginoo ito. Kumain sila sa labas pagkatapos at salad lamang at juice ang in-order ni Elaine. Kailangan mo nga palang pangalagaan ng figure mo ano? Sabi ni Cedric. Iyan lamang ang tangi kong asset sa aking trabaho. And you have plenty of outstanding assets, Elaine. Ni hindi siya hinalika ni Cedric nang ihatid siya nito sa tinitirahan. Tinapik lamang siya sa kamay before he bade her goodnight. Na ipinagtaka ni Elaine, pero naisip niyang baka nagpapadama lamang ang lalaki o tumitsyempo. But he seemed to be different from the other men she had known. Pagkalipas ng 2 oras mula nang ihatid siya, he called her on the telephone. Gusto ko lamang tiyakin kung okay ka, masuyong sabi ng lalaki. And I want to thank you for a very wonderful evening. Pwede pa ba kitang maimbitang muli, Elaine? Bakit hindi? Basta hindi lamang nation sa trabaho ko. Sinundo siya ni Cedric the next time he invited her out. This time, nagbihis ng maayos si Elaine. Hindi ka na pala inis sa akin, sabi ng milyonaryo. Bakit mo nasabi yan? The last time we went out, alam kong sinadya mong maging very plain para madisgustado ako sa iyo, hindi ba? Napangiti si Elaine. Alam na alam ni Cedric ang takbo ng isip niya. Sanay ang lalaki sa working of the female mind. Marahil ay napakarami nang naging girlfriends nito. Noon pa man ay kinabahan na ang dalaga sa sitwasyong pinasukan pero hindi niya mapigil ang sariling hindi paunlakan si Cedric. Madalas silang mamasyal kung saan-saan sa Mercedes ng milyonaryo. Iyon ang naging simula. Napakadalas na silang magkita mula noon. They dined in the best restaurant, got the best seats, the best food and drinks, and the most cordial treatment dahil generous magbigay ng tip ang milyonaryo. Galante ito. Enjoy sa kanya si Elaine dahil masaya itong kasama. Marami siyang nalaman tungkol sa binata. May commercial bank na pag-aari ang pamilya nito at nasa chairmanship of the board of directors ang binata. Marami din itong hawak na ibang mga negosyo here and abroad. Ang mga parents nito ay nasa California dahil retired na ang papa niya. Mahilig sa sports si Cedric lalo na sa golf, tennis, and car racing. Naintriga ang dalaga.
Hindi siya chinansi nga ni Cedric at hindi na siya binola nito. Ang paghanga ng lalaki ay nakikita na lamang ni Elaine sa mga mata nito in the way he has looked at her admiringly. Hanggang sa naramdaman ni Elaine na namimiss na niya si Cedric kapag hindi niya nakikita ito. She found herself wondering how it would feel to be in his arms, to taste his lips and to know the scent of him. He drew her close to him and kissed her lips, tenderly at first until the kiss deepened with hungrily desire. Nanghina si Elaine and she clawing to him, kissing him back with equal intensity. 2 linggong nasa Cebu si Elaine nang magtanghal ng fashion show doon ang kanilang grupo. Naging hectic ang schedule niya dahil halos gabi-gabi ang show. Nang dumating sila, nasa domestic airport si Cedric para salubungin siya. Nawala ang pagod nang makita ang binata. Her heart gave a joyful lurch. Nalaman niya na mga sandaling iyon na umiibig na siya kay Cedric Vihandre. Nag-lunch silang dalawa sa isang tahimik na Italian restaurant. "Napakahusay mo maghanap ng masarap na makakainan na," sabi niya. "I always settle for the best. Hindi ako mahilig sa basta kung ano na lamang." Makahulugan ang sinabi ng lalaki. "Kahit na sa anong bagay?" Elaine asked apprehensively. "Oo." The firmness of his voice startled her. She wondered kung ano ang nasa kabila ng kalmanting personality ng milyonaryo. Alam ni Elaine na may iba pa itong side but he never let her see it. Kahit kailan ay hindi nagpakita ng galit, hate or jealousy si Cedric. He seemed to be always in control. He looked up and saw her watching him. He smiled at her. Pinatuloy niya sa kanyang apartment si Cedric nang ihatid siya nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinaghanda niya ito ng kape at nagkwentuhan sila sa living room. Wala siyang ideya kung ano talaga ang damdamin ni Cedric sa kanya, kung inilalabas lamang siya nito para ipagmalaki dahil maganda siya, isang palamuti na kinaiinggitan ng mga kaibigan nito. Hindi niya malaman kung bakit nanginginig ang kamay niya nang angatin niya ang tasa ng kanyang kape. Napansin ito ni Cedric and took the cup from her. "Nanginginig ka? I'm sorry na hindi ko na na-realize kung gaano ka napagod sa biyahe. Aalis na ako para makapagpahinga ka." Tumayo na si Cedric. "Matulog kang mabuti at huwag kang gigising ng maaga bukas. Magpahinga ka. Susunduin kita sa bandang ika-6 para makapag-dinner tayo at makapag-ballroom dancing." He closed the distance between them and kissed her with passionate intensity. Umikot ang senses ni Elaine nang iwan siya ng binata. Pati ang living room ay parang umiikot dahil sa excitement na nararamdaman niya. Inayos ng mabuti ni Elaine ang sarili para sa date nila ni Cedric. She felt that she must look her best kapag kasama niya ang milyonaryo. 10 taon ang tanda sa kanya ng lalaki and she wanted to look more sophisticated for him. Isinuot niya ang isang softly clinging dress in a deep emerald green color that emphasized the slender line of her body. Ipinusod niya ang tuktok ng kanyang buhok. Nagtungo sila sa isang bagong bukas na karaoke bar. Masarap ang pagkain dito at maganda ang music. Maraming mga celebrities doon having good time pero walang napapansin ng dalaga maliban sa kaparehan niya. Excitement overwhelmed her as they danced close together to the tune of old sweet music. Para silang lamang ang naroon, malalim na ang gabi nang ihatid siya ng binata. He closed the door behind them na makapasok na sila and jerked her to him. His lips bruising her mouth savagely. His savage hunger left her limp and shaking. "I want you, Elaine. I've wanted you since the moment I first saw you." Pinangko siya ni Cedric at ikinawing niya ang mga kamay sa liig nito nang ipasok siya sa loob ng kanyang kwarto.
Ngunit nang ilalapag na siya ni Cedric sa kama, she regained her senses with a sickening jolt. Bumalikwas siya ng bangon. Itinulak niya ang lalaki. "Huwag, Cedric. Huwag mong gawin ito sa akin." Ngunit muli siyang inihiga ng lalaki at tinangkang halikang muli. His eyes with desire. Hindi na ikinubli ni Cedric ang paghahangad sa dalaga. "What's the problem?" Tila nairitang tanong nito. "Hindi ko gusto ang ginagawa mo." Naningkit ang mga mata ni Cedric. His lips curling in a cruel smile. "Stop playing games with me, Elaine. Alam kong matagal mo nang gustong gawin ko ito. You want me as much as I want you." Hindi sa ganitong paraan, Cedric." Dumilim ang mukha ng lalaki. Inayos ang nagusot na buhok at tumayo mula sa kama. "I'm sorry. Dapat siguro ay pinag-usapan muna natin iyong terms and conditions." Mabilis na lumabas ito sa kwarto. Sumunod si Elaine at tila ng lambot ang dalaga. "Can I have a bottle of beer?" "Sure." Naglabas ng 2 bote si Elaine mula sa ref and ice cubes. Naupo ito sa harap ng dalaga at pinagmasdan siya. "Marahil ay dapat akong naging prangka sa simula pa lamang. Pero I thought you are out for a good time. Nagkamali pala ako. Pero huwag kang mag-alala, Elaine. Nakahanda kong bayaran ang aking kasiyahan. Hindi kita sinuyo ng mahigit na 1 buwan for just a casual affair. Ititira kita sa isang eleganteng kondominium. Akong magbabayad ng lahat mong pangangailangan habang babae kita." Elaine felt suddenly sick. "Babae mo? Your mistress?" "Ano bang inaasam mo? Isang old-fashioned word?" "Pero ito ang tawag dyan, and it adequately sums of the situation." Tumitig si Elaine sa mga mata ng kaharap na taas ang ulo. "May prinsipyo ka ba sa buhay, Cedric?" tanong niya. "Of course." "Pareho pala tayo. Mayroon din akong sariling prinsipyo. Mistress is an ugly word. Hindi ko ibababa ang sarili ko sa kategorya nito." "Salamat, pero ang kasagutan ko ay hindi." "Baka naman hindi lamang sapat ang alok ko, Elaine. O may higit na mas matabang isda kang pinupunterya." Naramdaman ni Elaine na nag-iinit ang kanyang mukha. "Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Hindi magbabago ang isip ko, Cedric." "Elaine, ang lahat ay may katumbas na halaga." "Is that so?" "Yes. So why don't name your price? I am a generous man, Elaine. Gusto kitang angkinin at nakahanda akong magbayad." "I don't go for cold-blooded one-night stands." Ngumiti si Cedric. "Walang magiging cold-blooded about this. I can assure you. So, what's your price, Elaine?" "Marahil ay dapat ka nang umalis, Cedric." Her voice was cold and bitter. Kinuyom ni Cedric ang mga kamay at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Elaine ang puot sa mga mata nito. "Hindi ako tanga, Elaine. I'm sure na naikama ka na ng iba. Kaya ka umangat sa ganitong career. Huwag ka nang magpakipot. Tapatin mo na lamang ako." Umigkas ang kanang kamay ni Elaine at sinampal niya ng malakas ang kaharap. Her eyes blazed with anger and hate. "Ang lakas ng loob mong insultuhin ako sa aking pamamahay. Umalis ka na bago ako tumawag ng pulis. Layas!" Nanlaki ang mga mata ni Cedric at hinaplos ang mukhang tinamaan ng palad ng dalaga. "Kung talagang disente ka, bakit ka nagsasama sa akin at hinayaan mong makapasok ako dito? Pumayag kang halikan kita." She tried to blink back the tears. "I thought you were different. You never made a pass at me. Akala ko ay mapagkakatiwalaan kita." "Paano ka naging ganyan katanga, Elaine? Naghihintay ka ba ng isang knight in shining armor? Inisip mo bang seryoso ako sa iyo at pakakasalan kita?" Tumawa si Cedric. "Just leave me alone at huwag ka na makipagkita pa sa akin, Cedric.
Isipin mo kung anong gusto mong isipin pero wala na akong pakialam. Just get the hell out of my life. Binuksan ni Elaine ang kanyang pintuan at hinintay na lumabas ang panauhin. Nakita ni Cedric ang luhang bumabalong sa mga mata ng dalaga. Elaine? Goodbye, Cedric. Nanatiling nakatayo doon si Elaine. Pormal at taas ang baba hanggang sa napilitang lumabas ang lalaki na laylay ang mga balikat. Padabog na isinara ni Elaine ang pinto behind him. Hindi nagtagal ang pag-iyak ni Elaine dahil pinilit niyang inampat ang pagluha. Naalala niya na may photo session pictorial siya kinabukasan. Nakakasama ang labis na pag-iyak sa klase ng trabaho niya kapag ang all-seeing length ng kamera nakatutok na sa isang fashion model. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin at nakita niya ang bakas ng kaniyang dalamhati at ang ginawa nito sa kaniyang mga mata. Pinilit niyang makatulog at kinabukasan, maingat siyang naglagay ng makeup. Ang setting ng photo session ay isang carnival na hindi kasalukuyang nag-ooperate, kaya tahimik dito at napakalungkot, ngunit kailangan niyang ngumiti para sa kamera. Naging busy ang schedule ni Elaine pero nakatulong ito ng malaki para hindi niya maalala si Cedric Vihandre at ang lahat ng namagitan sa kanila. Tinanggap niyang lahat kahit na ang mga maliliit na assignments para palagi siyang maging abala. Ayaw niyang magkaroon ng mga oras na makapag-isip, ngunit ang malaking problema niya ay pagdating ng gabi. Hindi siya makatulog and kept on miserably wishing na sana ay hindi ganoon nagwakas ang pagkakakilala nila ni Cedric. Dahil madalas siyang mapuyat, nahalata ng kanyang talent manager ang pangayayat niya at pamumutla. Pinayuhan siyang magpahinga ng ilang araw. Natulog siya on and off sa loob ng 4 na araw hanggang sa makarecover siya physically and emotionally. Sinikap niyang kalimutan ang nangyari and count it as just one sad, ugly experience. Pagkalipas ng 1 buwan, nagkaroon ng munting party sa apartment ni Elaine. Kaarawan ng isang kasamahan sa trabaho at napagkayarian nilang doon na gawin ang party dahil nag-iisa lamang ang dalaga. Masaya ang party, may kaunting sayawan at marami ang handa. In the midst of the party sa mga bandang 9:00, nagring ang kanyang doorbell. Malakas ang ulan sa labas. Nabigla siya nang makita si Cedric Vihandre na nakatayo sa labas ng pintuan at basang-basa ito. Nakakaawang itsura ng lalaki na nagmistulang isang basang sisiyo. Looking past her shoulders, napansin ito ang party sa loob. I'm sorry, pero mali yata ang timing ko at saka na lamang ako babalik. Ayoko nang bumalik ka pa kaya kung may sasabihin ka, sabihin mo na ngayon. Matigas ang tinig ni Elaine. Nataranta si Cedric. Gusto sana kitang makausap, Elaine. May sulok ba ditong pwede tayong mag-usap kahit na sandali lamang? Huminga ng malalim si Elaine. Pagkatapos ay nagkibit balikat matapos pagmasdan ang kausap. Doon tayo sa kusina, sabi niya. Anong gusto mong inumin? She wondered why he had come, why he dared na magpakita pa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, baka pumunta ang lalaki para uulitin ang indecent proposal nito. Papatayin na ito ni Elaine. Tinalikuran niya ang bisita at inayos ang mga pinggan sa lababo. Pagkatapos ay naglagay siya ng kape at isang perasong cake sa harapan ng lalaki. Uminom ka ng mainit na kape. Nakakaawang itsura mo. Elaine, nakagawa ko ng malaking pagkakasala sa iyo sa mga sinabi ko. Mabuti naman at alam mo pala ito. Patawarin mo sana ako, Elaine. Alam kong nasaktan kita ng labis, pero nagsisisi ako. Pwede ba tayong maging magkaibigang muli? Nagawa ko ng kalimutan ng sugat ng ginawa mong pang-iinsulto sa aking pagkatao. At oo, mapapatawad kita. Pero ang makipagkaibigang muli sa'yo, sorry pero ayoko na. Hindi magandang ugali mo, Cedric. Hindi kita kayang pakibagayan.
I can't live without you, Elaine. Nagsusumamo ang tinig ni Cedric. Hindi na kita makakalimutan pa. Please, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Bakit ba ako ang pinag-iinitan mo? Ang daming magagandang babae na sa mundo mo, Cedric. Nakapantay mo sa antas ng buhay. Wika ng dalaga. I tried going out with all the women I could date na magkalayo tayo. Pero ikaw pa rin ang hinahanap ko, Elaine. Bakit nagkaganoon? Samantalang napakaliit ng tingin mo sa akin. Isang mababang uri ng babae, just good enough to be your mistress. Nakakatawa ka, Cedric. Hindi ko alam, Elaine. Basta ang alam ko ay iniibig na pala kita. I have fallen hopelessly in love with you, Elaine. Tumingin sa kaharap si Elaine and saw the glimmer of tears in his eyes. Oh, Cedric. Naibulong na lamang niya dahil wala siyang alam na ibang sabihin. Ilang sandali pa na sa kanlungan na siya ng mga bisig ni Cedric, he was kissing the daylight out of her. Nagbago nga si Cedric na magsimula na naman silang lumabas. Ipinakilala na siya ng milyonaryo sa mga kaibigan nito and business associates as his fiancé. Ipinasyal siya sa magagandang spots ng Baguio habang nakaupo sila sa Burnham Park. Inilagay ng lalaki sa ring finger niya ang isang singsing. Ito ay betrothal ring na ibinibigay sa panganay na lalaki sa pamilya namin. Laan ito sa babaeng pakakasalan nito. Gusto kong isuot mo ito, Elaine. She had looked at him then with the wide eyes of a child. She was too chic to speak. Dumaloy ang luha sa kanya mga pisngi. Ikinasal sila nang dumating ang buwan ng Honyo at ang pagbabalik tanaw ni Elaine ay nagwakas sa isang paghikbi. Natupad nga ang kanyang mga pangarap na pakasalan ng lalaking pinakaiibig niya, pero humantong sa isang bangungot ang lahat ng magaganda niyang pangarap. Napakabilis na dumaan ang 6 na buwan at tapos na sa kaniyang caregiver course si Elaine. Dumalo ang mag-asawang Mark at Marisa sa pagtatapos ng dalaga at kasama ng mga ito ang mga anak. Nag-blow out si Mark sa Jollibee pagkatapos ng graduation. Masaya na rin si Elaine. Napakabait sa kanya ng kumari at kumpari niya. Alam mo bang may mapapasukan ka na agad? Sabi ni Marisa. Talaga? Sino at saan? Malayo nga lamang dito, Elaine. Pero sa palagay ko ay makakatulong din sa iyo ang mapalayo at mag-iba ng atmosphere. Tama ka, Maris. Kung maaari nga lamang ay makapag-abroad na ako. Kailangan mo pang magkaroon ng kaunting experience, Elaine. Sabi naman ni Mark. Isang requirement ito for overseas employment. Saan ako magtatrabaho? Tanong niya. Sa isang beach resort sa Anda Beach sa island of Gindolman, Bohol. May tinatag na clinic doon ng isa kong kaibigan na co-owner ng resort. Kailangan nila ng isang nurse at isang caregiver para mag-asikaso sa mga nagkakaroon ng karamdaman while on vacation o sa mga nagkakaroon ng minor accidents. Paliwanag ni Marisa. Hindi gaanong mabigat ang trabaho, Elaine. Dahil hindi iisang pasyente ang aalagaan mo in a 24-hour shift. Tugtong naman ni Mark. Aba, napakaganda ng trabahong to. Of course, tinatanggap ko ito. Masayang sabi ni Elaine. Tumawag si Marisa sa kaibigan nito sa Anda Beach Resort at sa sumunod na linggo, tumulak na pupunta doon si Elaine. Isang motorboat ang nagdala sa kanya mula sa Gindolman hanggang sa Anda Beach Resort. May isang maliit na cottage siyang tinuluyan doon at walang bayad ito. Pagkain lamang ang babayaran niya. Napakaganda ng Anda Beach. Puti at parang pulbos ang buhangin dito. And the sea water was clear and clean. Malaki ang space sa beach para sa sports. Malaki ang basketball court sa bandang likuran ng nag-iisang hotel. May tennis court at swimming pools para sa mga ayaw maligo sa dagat. Buwan-buwan nagkakaroon ng Carabao race sa beach.
Ang larong ito ay nag-originate sa bayan ng Ubay sa Northern Bohol at katumbas ito ng rodeo sa States. Sa panahong ito, nagiging busy ang isang doktor doon, ang nurse at ang caregiver na si Elaine Chavez. Enjoy ang dalaga sa bagong trabaho nito kahit na malayo ito sa pagiging isang fashion model na ayaw na niyang balikan dahil sa mapait na alaalang kaakibat nito. 4 na buwan na siya sa Anda Beach Resort nang muling magkaroon ng Carabao Race, summer vacation at maraming mayayamang nagbabakasyon. Puno ang mga cottages at pati na ang mga hotel rooms. Halika at manood tayo ng Carabao Race. Yaya ni Neil na nurse sa clinic na pinaglilingkuran ni Elaine. Wala pa namang pasyente. Naku Neil, ayaw ko. Minsan na ako nakapanood at nakakatakot. Muntik ng sinungay ng kalabaw iyong tumilapong contestant. Natawa si Neil. Mahina palang sikmura mo. Sige, ikaw na munang bahala dyan sa clinic ha. Tumango si Elaine. Ingat and enjoy. Hindi nagtagal, bumalik si Neil na kasamang isang lalaking pangko ng ilang taga-beach. Nabalian ito sa braso dahil nahulog sa kalabaw na sinasakyan. Dali-daling inihanda ni Elaine ang higaan ng pasyente at sinimula na niyang linisin ang katawan nito at ang mga sugat sa nabali ang kamay bago ito tingnan ng doktor. Taga Maynila yan at isang mayamang negosyante. Kung bakit kasi pinakikialaman niyong hindi naman ito linya, sabi ni Neil. Shh, huwag kang maingay at baka marinig ka, sabi naman ni Elaine. Naayos ni Dr. Acosta ang nabaliang buto ng lalaki and placed his arm in a plaster cast. Pagkatapos ay kinailangang pumunta sila ni Neil sa hotel para gamutin ang isang batang may karamdaman. Naiwan si Elaine para pangalagaan ang pasyente. Wala pa ba iyong 2 kaibigan ko, miss? Iyong kasama kong dumating dito sa beach? Tanong ng pasyente. Wala pa pong pumupunta dito pero ayon sa doktor na tumingin sa inyo, tila may binili po ang mga tao sa Tagbilaran na para sa inyo yata. Gusto ko nang umuwi sa Maynila, sabi ng pasyente. Magang-maga pa ang kamay niyo. Makabubuting dumito na muna kayo para maobserbahan kayong mabuti. Dahil tanghali na, binigyan na ni Elaine ng tanghalian ang pasyente. Dahil naka-plaster cast ang kamay nito, kinailangang subuan niya ang lalaki. Kasalukuyan niyang sinusubuan ito nang dumating ang 2 mga kaibigan nitong hinihintay. Sorry Tony na natagalan kami, sabi ng isa sa mga ito. Hindi agad nakalingon si Elaine dahil sinusubuan nga niya ang pasyente. Kumusta ka na pare? Sabi ng isa pang pamilyar na boses at nanigas ang buong katawan ni Elaine. Kilala niya ang boses na iyon. Hindi siya tumingin sa nagsalita at patuloy na sinubuan ng pasyente. Mabuti-buti na, lalo na kapag napakaganda ng caregiver na nag-aalaga sa akin, sagot ni Tony. Nagpunta sa may paanan ng kama ang 2 lalaking bagong dating. Napasinghap ang may-ari ng pamilyar na tinig. Elaine, maang na nasambit nito. Magkakilala kayo? Maang na tanong ng pasyente. Magkakilala. Parang nakakalokong sagot ni Cedric Vihandre and was looking at Elaine with murderous eyes. Mabuti na lamang at dumating ang doktor at si Neil. Kinausap nito ang 2 bagong dating. Hinila ni Elaine si Neil sa lalagyan ng linens ng clinic. Nanlalamig ang kamay nito. Anong nangyayari sa iyo, Elaine? Neil, makinig ka. And please, huwag ka nang magtatanong. I've got to get away from here. Iyong lalaking nakasuot ng jacket na brown. Sikapin mong huwag makaalis sa loob ng clinic habang tumatakas ako. Please, it means life and death for me. Pero Elaine, Neil, please, buhay kong nakataya dito. Tatawagan kita sa cellphone mamaya para ipaliwanag ang lahat. Ang mga gamit ko ikaw na munang bahala. Ipakuha ko na lamang ito, okay? Sige, ingat, dalian mo, bulong ni Neil. Doon ka magdaan sa likod at umikot sa cottages patungo sa mga nakaparadang pump boats.
Sinunggaban ni Elaine ang shoulder bag nito at mabilis na nakalabas sa klinik patungo sa daungan ng mga pump boats at motorboats. Hindi naintindihan ni Neil kung ano ang problema ni Elaine sa sinabi nitong lalaki, pero nakita ng nurse ang matinding takot sa mukha ng caregiver. Parang nakakita ng monster si Elaine. Nang pumasok siya para painumin ng gamot ang pasyente, kausap pa rin ng doktor ang dalawang kaibigan nito. "Neil, pakidalhan mo ng vitamins iyong pasyente nating bata sa hotel," sabi ni Dr. Acosta. "Si Elaine na po ang nagdala, doktor," sagot ng nurse. Tiniyak niyang narinig ito ng mga nasa klinik. Napansin niyang napatingin sa kanya iyong lalaking naka-jacket ng brown. Ang hotel ay nasa opposite side ng mga cottages na dinaanan ni Elaine sa pag-alis. Kung pupuntahan man doon ito ng lalaki na iligaw niya ito. Tamang-tama, may paalis na motorboat nang dumating si Elaine sa daungan. Sumakay siya dito. Pero ang final destination ng lancha ay sa bayan ng Ubay, kaya dito na bumaba ang dalaga. Naglakad-lakad siya at tumitingin sa bahay na mauupahan para tirahan. Pero natuklasan niyang isang simpleng bayan ng Ubay at tila walang magpapaupa doon ng isang kahit maliit na kwarto. Nakaramdam na siya ng gutom at kumain siya sa isang maliit na karinderya. Pagkatapos ay bumili ng dyaryo at isang magazine. Naglakad siya at nang makakita ng isang mayabong na puno, naupo siya dito at binasa ang mga biniling magazine at dyaryo. Nakarating siya sa isang gossip column sa binabasang magazine. Naroon ang larawan nila ni Cedric habang palabas sila sa simbahan matapos ikasal. Luma na kasi iyong magazine na nabili niya. Binasa niyang sinasabi ng sumulat ng gossip column tungkol sa Vihandre Chavez nuptials. Walang nakasulat na anuman tungkol sa pag-walkout niya kay Cedric. Ang nakasaad doon ay lihim na tumalilis ang mga bagong kasal patungo sa kanilang honeymoon sa Europe. Ngayon ay alam na ni Elaine kung anong palusot ang ginawa ni Cedric sa kanilang mga kakilala at kaibigan. Inutusan nito ang best man at best friend na si Juan Sandejas para ihayag ang kasinungalingang ito sa mga nag-attend ng kasal. Ngunit ngayong nakabalik na si Cedric mula sa supposed honeymoon nito minus his bride, ano kayang sinabi ng lalaki na marahil ay nagpaiwan sa Europe si Elaine o namatay na ito? Well, wala na siyang pakialam dito. Kinalimutan na niya ang kabanatang iyon ng buhay niya. Maliban sa katotohanang naririto na naman ngayon sa kanyang bagong mundo si Cedric at nakahanda itong maghiganti sa isang akusasyon na walang katotohanan. Ititiklop na sana niya ang magazine nang makita niyang may nangangabayong dalawang tao sa parang na malapit sa kinauupuan niyang lilim ng puno. Isang babae at isang lalaki ito. Tila nagkakarera ang dalawa. Nauuna ang lalaki kaya hindi nito napansin nang biglang umalma ang kabayong sinasakyan ng kasamang babae. Tumaas bigla ang dalawang pangunahing mga paa ng kabayo na tila may kinatakutan. Tumili ang babae as she held on to the reins. Tinakbo ni Elaine ang kabayo at nahawakan niya ang renda nito. Nasipa siya ng kabayo pero nagawa niyang kalmahin ito. Pero nakabitiw siya dahil sa sakit ng kamay at muntik na siyang matapakan ng banayad na tumakbong kabayo. Sa takot ni Elaine, nawalan ito ng malay. Nang magising siya, nasa isang kwarto siya sa isang hindi kilalang bahay. "Ako si David," pagpapakilala ng lalaking nasa tabi ng kanyang kama. "David Gonzales, ang iniligtas mo kanina ay ang kapatid kong dalaga, si Sonia. Nagpapasalamat ako sa iyo, Binibini." "Elaine Chavez ang pangalan ko. Nasaan ako?" tanong niya at nakita niyang nakabalot ng benda ang kaliwang kamay niya. "Nasa bahay ka namin, Elaine. Napansin kong tila estranghera ka dito. Saan ka ba nanggaling?" Tuluyan na siyang napaiyak. "Ituring mo akong kaibigan, Elaine. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Kung ano man ang problema mo, pwede mong sabihin ito sa akin." Naging kaibigan ni Elaine si David na ipagtapat niya ang problema dito, pero hindi niya sinabing asawa niya ang lalaking tinatakasan niya,
kundi kasintahan lamang. Isang buwan na siya sa ubay nang isama siya ni David para makapamili sila ng ilang mga kailangan. Kumain sila sa isang restaurant at nagkwentuhan. Gusto ko sanang makapagtrabaho muli bilang caregiver, David. Marahil naman ay matutulungan mo ako na makahanap ng mapapasukan dito sa Tagbilaran, sabi ni Elaine. Hayaan mo at magtatanong-tanong ako, tugon ng lalaki. Sa kanilang pagkukwentuhan, naipagtapat ni David na darating na ang nobya nito mula sa pagtatrabaho nito sa Canada bilang isang guro. Magpapakasal na kami marahil kung sasang-ayon nito, sabi ng binata. Kung gayon, tila hindi na tamang doon ako sa inyo manatiling nakatira dahil baka machismis tayo ng mga kapitbahay niyo at makasama pa ito sa relasyon niyo ni... Ano pangalan ng girlfriend mo? Adora Solis. Pero saan ka titira, Elaine? Ayaw kitang pabayaan. Tulungan mo na lamang ako maghanap ng mauupahan dito sa Tagbilaran. Mas gusto ko dito dahil syudad ito. Madaling makahanap ng trabaho. Nang araw ding iyon, naghanap sila ng mauupahan ni David at nakakita sila ng one-room apartment sa outskirts ng Tagbilaran. Nagustuhan ni Elaine ang lugar at mura ito. Agad siyang nag-down payment dito ng 1 buwan. Dadalawin kitang madalas dito, Elaine. Madalas naman akong lumuwas dito sa Tagbilaran, sabi ni David. At kapag dumating ang nobya mo, isama mo ha at nang makilala ko naman. Of course. Habang palakad sa kanyang sasakyan si David Gonzales, nasa isipan nito sa Elaine, ang magandang caregiver na nagligtas sa kanyang kapatid na si Sonia. Mula pa nang dumating sa kanila ang dalaga, he had been overly fond of her. Gustong-gusto niyang kasama ito. By nature, mahilig sa magaganda si David. Isa itong artist at magaganda ang paintings nito. Ilang ulit na niyang naiguhit sa canvas ang anyo ni Elaine Chavez. Sa kanyang isipan nga lamang. Lumingon si David nang sususian na lamang nito ang kotse at nakita niyang nakatanaw sa kanya si Elaine. Parang lungkot na lungkot. Nasumpungan na lamang ni David na pabalik siya sa bahay na pinag-iwanan nito kay Elaine. Nakita naman ni Elaine na pabalik ang binata. Naisip niya na baka may nakalimutan ito. Oh, David, may nakalimutan ka ba? Elaine? Tila nahawa ang emosyon ni Elaine sa nakitang desire sa mga mata ni David. He reached for her, drawing her close to his body, and Elaine leaned forward. Hindi nakapagbigil si David. Bumaba ang ulo nito at inangkin ang mga labi ni Elaine. Elaine, bulong nito. His mouth still against hers, kissing her with a frightening intensity he had not imagined. Elaine pressed herself to him and the kiss deepened. In the midst of the heat of passion, sumisigid ang katwiran sa isipan ni David. May kasintahan ito at gayon din si Elaine. Hindi dapat na mangyari ito. He could not allow it. Na-realize nilang pareho na hindi maaari ang ginagawa nila at nagkahiwalay bigla ang kanilang mga labi. I'm sorry, David. Namasa sa luha ang kanyang mga mata. He smiled at her. Wala kang dapat na ihingi ng sorry. Naging pangahas ako. Sana ay mapatawad mo ako, Elaine. Pareho nating ginusto iyon, David. Friends still? Tanong ni David. Mananatili kang matalik kong kaibigan, David. Isa kang Maginoo at ipagmamalaki ka ng kahit na sino. Lumabas na si David at tinungo ang sasakyan nito. Habang nasa Tagbilaran si Elaine, hindi siya tumigil sa kabibili ng local newspaper doon at tumingin sa classified ads. At isang araw may nabasa siya at pinuntahan niya ito. Isang matandang babae na nasa wheelchair ang aalagaan niya. Okay lamang ang sweldo at tinanggap niya ang trabaho. Isang buwan na siyang naglilingkod sa inaalagaang pasyente. Tuwing linggo, off niya dahil naroon ang dalagang anak ng kanyang alaga at ito naman ang nag-aalaga dito.
Sinususian ni Elaine ang pintuan ng bahay niya at kinapa ng isang kamay niya ang switch. Muntik na siyang himatayin nang makita niyang nakaupo sa kanyang sofa ang isang lalaking pamilyar sa kanya. Si Cedric Vihandre. "Welcome home, Mrs. Vihandre." Nakangising wika ng kanyang most unwelcome guest. She stared at him in shock horror pero mabilis na umandar ang isip ng dalaga. Inihagis niya kay Cedric ang supot ng dalang groceries and dashed toward the door. Nailagan ng lalaki ang ibinato dito and lunged forward, grabbing her by the shoulders. Isinalya siya nito sa dingding na halos ikapugto ng hininga ng babae. "Hindi ka na makakawalang muli sa akin, Elaine," he hissed menacingly. "Marami tayong dapat na pag-usapan." Dinampot nito ang susing na bitiwan ni Elaine at ipinamulsa. "Tama, dapat ka ngang matakot sa akin dahil marami kang atraso, Elaine, at ngayon ay magsisimula ka ng mangumpisal." Hinila siya mula sa dingding at pinaupo siya sa rocking chair na naroon. Humila ng upuan si Cedric and sat close in front of her. Magkadikit ang kanilang mga tuhod. "Subukan mo lamang na tumakas at magkakaroon ka ng tunay na dahilan para matakot sa akin," banta ni Cedric. "Please, Cedric, patahimikin mo na ako. May trabaho pa ako sa Lunes at marami akong dapat na gawin bukas. Isang araw lamang ang day off ko." "Hindi ka na babalik sa trabaho mo. Nakagawa na ako ng paraan para madala doon ang isa kong tauhan ng kapalit mo. Isa ring caregiver." "Napakawalang hiya mo talaga. At anong karapatan mong pakialaman ng buhay ko?" Tumaas ang boses ni Elaine. "Asawa kita at ako ang padre di pamilya. Nakalimutan mo na bang ikinasal tayo, Elaine? Hindi ko pinaaanalang kasal natin. Kailangang sagutin mo ang itatanong ko sa iyo, Elaine." "Magtatanong ka na hanggat gusto mo, ngunit wala kang aasahang kasagutan. Hindi ko alam kung paano mo ko natagpuan and I don't care." "Maupo ka," utos ni Cedric. Nang hindi sumunod ang babae, he reached for her throat and slowly forced her down into the chair. "Ngayon ay alam mo nang kaya kong ipagawa sa iyo ang bawat maibigan ko, Elaine. Kaya sasagutin mo ang itatanong ko. Sino si David Gonzales sa buhay mo?" "Ang lalaking kasakasama mo mula nang dumating ka dito sa Bohol." "Isang kaibigan," sagot niya. "Friend or lover?" "Wala akong lover, Cedric. Si David ay kaibigan ko." "Kailan mo pa ito nakilala?" "Mula nang takasan kita sa Anda Beach." "Bahay ba nito ang tinutuluyan mo bago ka umupa dito?" "Oo, dinala ko nito doon dahil..." Hindi itinuloy ni Elaine nang sasabihin nang makita ang sarkastikong ngiti ng kaharap. "Dinampot ka nito, dinala sa bahay at tumira kayong dalawa doon at gusto mong paniwalaan kong hindi mo ito naging lover?" His voice became brutal. "I don't care kung anong gusto mong paniwalaan, Cedric, pero walang katotohanan ang paratang mo. Kahit kailan hindi ako nagkaroon ng lover." Lalong nagalit si Cedric. Itinayo nito si Elaine. "Akala ko pa naman na isang commitment ang pagpapakasal ko sa iyo." "Wala kang balak na patagalin ito. Narinig kita, Cedric. Ang pag-uusap niyo ni Ruan tungkol sa private detective na pinasubaybay mo sa akin. Tungkol sa balak mong paghihiganti sa akin. Inisip mo bang pwede ba ako manatili sa piling mo pagkatapos ng mga narinig ko?" "Narinig mo palang lahat ng ganoon?" "I heard enough to make me run away from you." "Walang sino mang lumuko sa akin na nakalampas, Elaine, lalo ng isang tulad mo na pinagtiwalaan ko." "Pinagtiwalaan? Pinaimbestigahan mo ako sa isang private detective. Pagtitiwala ba iyon? Naniwala ka sa mama mo na hindi ako dapat na pagkatiwalaan." "Tinakasan mo ako, Elaine, at hindi inintindi ang kahihiyang aabutin ko. Kaya lalong nadagdagan ang atraso mo. 2 bagay lamang ang gusto ko sa iyo bago kita tuluyang sipain sa aking buhay, at kukunin ko ang mga ito sa anumang paraan." "At anong gagawin mo?"
Huwag mong aasahang magiging formal pa ang buhay mo pagkatapos. Masalapi ako at makapangyarihan, Elaine. Hindi ka makakakuha ng trabaho kahit saan. Huwag mong iisiping makakatakbo ka pa sa lalaking kinasama mo ng matagal for protection. Kakutsaba mo ito at binalak niyo ang panunukso mo sa akin para mapakasal tayo. Sino bang tinutukoy mong kinasama ko, Cedric? Tanong ng dalaga. Si Raul Fuentes. May mga inutusan na akong imbestigahan ito. Sisirain ko ito financially and socially. Huwag. Napahawak si Elaine sa kamay ni Cedric. Please, Cedric. Hindi mo naiintindihan. Huwag mong idamay sa problema natin si Raul. So, natagpuan ko din ang kahinaan mo, Elaine. Mukhang takot na takot ka. Bakit? Dahil ba sa mahal mo ito? Cedric, o higit kang takot dito kaysa sa akin. Pinag-usapan niyo ang lahat. Tama na, Cedric. Ayoko nang makinig. At mananatili kayong lover kahit nakasal na tayo? Hindi totoo yan, Cedric. At nang marinig mong natuklasan ko na ang lahat, tumakas ka. Nagsindi ng sigarilyo si Cedric. Napansin nito ang groceries na nahulog mula sa supot na inihagis ni Elaine dito. Pulutin mo ang mga yan at magluto ka ng makakain. Ito ang una nating meal, darling, as man and wife. Nagluto si Elaine ng hapunan nila. Kumain sila in total silence. Walang nasa isip ni Elaine kung hindi ang makatakas. Paano mo ko natuntun dito, Cedric? Tanong niya. Pinahanap kita sa detective na nag-imbestiga sa'yo. Nalaman ko ring napakayaman pala ng benefactor mong si David Gonzalez. The look in his eyes became murderous. Ano nangyari sa kamay mo? Tanong nito. Huwag mo nang intindihin yan. Sagot ni Elaine. Tinatanong kita, Elaine. Sinabi niya kung paano niya iniligtas ang kapatid ni David nang umalma ang sinasakyang kabayo nito. Kaya ko nakilala si David. Kaya naging mabuti ito sa akin dahil sa utang na loob at malapit na itong ikasal. Hindi nakakibo si Cedric. Itong mga bruises sa braso mo, finger marks sa mga ito Sinong may kagagawa nito? Ikaw ang may gawa. Nang hawakan mo ako ng mahigpit kanina at kalad ka rin para isalya sa dingding. Kaya magsaya ka dahil nasaktan mo ako ng gusto. His fingers caressed her face. Bitiwan mo ako, Cedric. Elaine, bilang asawa mo, may karapatan akong hawakan ka sa anumang oras. Wala ka ng karapatan, Cedric, dahil as far as I am concerned, wala na tayong ugnayan pa sa isa't isa. Ayon sa batas, kasal pa rin tayo, Elaine. Asawa pa rin kita. Bakit ngayon ay lumalabas na? Ikaw pa ang galit sa akin, Elaine. Ikaw ang may atraso sa akin. Masyado kang sigurista, Cedric. Naisip mo ba na baka nagkakamali ka? Pinaniwalaan mong lahat ng report ng detective na iyon pero ako nagsasabing maling-mali ito. Napakaliit nga lamang ng tiwala mo sa akin kaya hindi ka nag-atubiling kundi nahinagad ako. Hindi nakakibo si Cedric. Nice try, Elaine, nasabi nito finally. Pero hindi magbabago ang opinion ko sa iyo, lalo na't inamin mo nang iniibig mo si Raul Fuentes. Hindi ko sinabing iniibig ko ito. Sabi ko, mahal ko ito. May pagkakaiba ba, Elaine? Tanong nito. Of course, malaki ang pagkakaiba. Tinitigan siya ni Cedric. May paraan para mapatunayan mo ang mga sinasabi mo. Naging malumanay ang tinig ng lalaki. At anong paraan? Sinabi mo sa aking birhen ka pa. Magpaangkin ka sa akin, Elaine, para mapatunayan natin ito. Ipagkakaloob ko ang sarili ko out of love, Cedric. Hindi para sa isang stupid na pagpapatunay. Wala akong dapat patunayan sa iyo. Tingnan natin, Elaine. Hindi mo ko kayang saktan, Cedric. Ang sasaktan mo lamang ay ang iyong sarili.
Mahigit na 5 taon kayong nagsama ni Fuentes, hindi ba? Tanong ni Cedric. Hindi lamang 5, matagal, mahigit pa. Nang uuyam na sagot ni Elaine. Now you are talking. At nasaan ito ngayon? Nasa California. Pinatulog na siya ni Cedric pagkatapos ng tanong na iyon. Magpapatuloy tayo bukas. Hindi pa ako tapos sa'yo, Elaine. Sabi nito. Dumalaw si David kinabukasan at natuwa si Elaine. Tulungan mo ako makaalis dito, David. Samo niya rito. Pipigilan sana siya ni Cedric na makipag-usap sa lalaki nang kumatok ito, pero nagsisisigaw si Elaine. Naging malakas ang pagkatok ni David. Pinatuloy ni Cedric ang bisita. Nagpakilala ito. Ako si Cedric Vihandre, ang asawa ni Elaine. Ipinakita nito ang marriage contract nila, wedding picture at ilang press releases ng kanilang kasal na lumabas sa mga pahayagan. Pero gusto ko nang umalis dito dahil gusto ko nang humiwalay. Tulungan mo ako, David, please. Pero Elaine, isang pribadong bagay ito na hindi ko pwedeng panghimasukan. Sana'y maintindihan mo ako. David felt that he was in a very awkward situation. Ilayo mo ako dito, David. Please. Elaine, hindi ka pwedeng ilayo sa sarili mong asawa. Huwag kang mag-alala, David. Mahal ko ang asawa ko at walang masamang mangyayari dito. Sabad ni Cedric. Nagpaalam na si David, completely at the mercy of Cedric Vihandre. Natulala ang babae, feeling so completely helpless. Maupo ka, Elaine. Hinawakan nito ang buhok niya sa likod to jerk her head back, forcing her to look at him. Wala ka nang aasahang tulong ngayon, Elaine. Si David ang huli mong pag-asa. Dumiretso siya ng upo at banayad na nagtanong, ano ba talagang gusto mong malaman, Cedric? Natigilan ang lalaki. Hindi makapaniwalang nanalo na ito sa wakas. Sandali lamang. May inilabas ito mula sa dalang suitcase, isang portable cassette recorder. Inilagay ito ng lalaki sa harapan niya. Ngayon mo sabihin ang katotohanan, Elaine. Ang katotohanan lamang. Naiintindihan mo? Mariing wika nito. Okay. Naging lovers kami ni Raul Fuentes ng napakatagal. Ideya naming dalawa na tuksuhin kita hanggang sa pakasalan mo ako. Para kwartahan ka. Para may maibigay akong pera dito. Cedric flinched. Bakit akong napili mo? Tanong nito. Nagkataong naroon ka at nagkagusto sa akin. Napansin ni Elaine na kinuyom ni Cedric ang mga palad. Parang sasapakin siya ng lalaki. Pero nasiyahan siya. Finally, the tables are turned. Siya naman ngayon ang mananakit ng damdamin ni Cedric. Kung hindi ka naunang dumating, marahil ay ibang baliw ang nabihag ko. Dagdag pa ni Elaine. Si Fuentes ba ang nag-iisang lover mo? Hinawakan ni Cedric ang wrist ni Elaine nang napakahigpit. She thought he was going to crush her. Ilan sila, Elaine? Ilan? Usig nito. Hindi ko na mabilang. Mula pa ng 10 taong gulang ako, nanlalalaki na ako. Itinulak siya ni Cedric na tila bigla itong nandiri sa kanya. Kahit sino ay pinatulan ko. Bata, matanda, payat, mataba, at kahit na isang sadistang katulad mo. Magpapatuloy pa sana siya sa pagtahi-tahi ng kasinungalingan when Cedric jumped out of his chair. Itinaas nito ang kamay sabay pagtaas ng boses. Tama na! I've heard enough! Singhal nito. Pinagmasdan siya nito na parang bigla siyang nagkaroon ng 3 sungay sa ulo. Wala pang tumingin ng ganoon sa kanya. So full of hatred and revulsion. Nanginig si Elaine pagkatapos. Nanghina siya sa ginawang pagsisinungaling. Alam niyang ang bawat kataga ay nakarecord sa cassette recorder.
Pumasok siya sa kanyang kwarto at nanlalambot na napaupo sa kama pagkatapos sabihin ang lahat ng kasinungalingan. Ngunit nagulat siya nang biglang pumasok sa kanyang kwarto si Cedric and locked the door behind him. "Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba ay tapos na tayo?" "Kukunin ko ang pangalawang kailangan ko sa'yo, Elaine." "Hindi." "Kaya mo ba akong labanan, Elaine?" Nagsimula ng tanggalin ni Cedric ang kasuotan nito until he stood naked before her. She could not tear her gaze away from his body. Her heart pounded and her body felt hot and achy all over. "I want you, Elaine, and I won't take no for an answer." Lahat ng balak na pagtutol ay nawala na sa pagkatao ni Elaine. She felt so tired, numb, and confused. Naging sunod-sunuran siya nang tanggalin ni Cedric ang kanyang kasuotan. When she was completely naked, he swallowed hard as his gaze lingered over her body. Her tiny bikini tipan was all that stood between him and seeing every square inch of her. Binaklas nito iyon. His lions throbbed with ache and longing, of thirst and hunger and dark desire. "Elaine, my darling wife." Niyakap siya nito at hinalikan hanggang sa hinid her thighs apart at halos hindi humihinga si Elaine. Hanggang sa tuluyan siya nitong inangkin. Kinagat ni Elaine ng mariin ang pang-ibabang labi to endure the stab of pain that comes with the breakage of her. Dumaloy ang kaniyang mga luha. She felt so fragile beneath him. She cried out, or he did, or both. A sense of possessiveness claimed him. She was his. No other man could ever touch her now. Nakasindi ang ilaw ng angkini ni Cedric ang asawa at nang matapos ang lahat, nakita nito ang dugo sa puting bedsheet. Totoo ang sinabi ni Elaine na birhen pa siya. Paano nagkaroon ito ng lover kung birhen pa ito? Magdamag silang naglunoy sa luwalhati ng physical love ng gabing iyon. Nagpaubaya si Elaine at tinugo ng init ni Cedric. Naisip niyang huling gabi niya ito sa piling ng lalaki and she might as well enjoy every minute of it. Maagang nagising si Elaine sa kabila ng halos hindi ito nakatulog sa paulit-ulit na pag-angkin sa kanya ni Cedric. Nananakit ang buong katawan niya but she felt fulfilled. Malungkot niyang inilagay ang mga gamit sa kanyang maleta. It is time for her to leave. Ipinagluto muna niya ng almusal si Cedric na noon ay himbing na himbing sa pagtulog. Pagkatapos ay nag-iwan siya ng sulat sa asawa. "Dear Cedric, nakuha mo ng lahat ang kailangan mo sa akin, kaya marahil naman ay patatahimikin mo na ako. At least kahit na paano, may napatunayan ako sa iyo. Hindi ako masamang babae tulad ng akala mo, kaya pumayag akong angkinin mo para mapatunayan mo ito. Nabirhen pa rin ako. Ikaw nang bahalang mag-isip kung tama o hindi ang mga ipinagtapat ko. Sana matagpuan mong babaeng makakapagpaligaya sa iyo. Paalam, Elaine." Maingat siyang bumaba ng bahay. Hindi na nakalak ang pintuan. Tumawag siya ng tricycle at ilang sandali pa, humaharurot na siya patungo sa airport ng Tagbilaran. Ngunit tila minamalas si Elaine. Nakaalis na ang unang flight at fully booked naman ang susunod pagkalipas ng 4 na oras pang paghihintay at magiging chance passengers lamang siya. Nabahala ang babae. Paano kung susundan siya sa airport ni Cedric? Naisip niyang walang dahilan para sundan siya ni Cedric. Nakaramdam siya ng gutom kaya nagtungo siya sa restaurant sa labas ng airport pero malapit doon. Matagal pa naman ang susunod na flight. Nag-order siya ng kape at hamburger. Huminga siya ng malalim and wondered kung gising na si Cedric by this time. "May I share this table with you?"
Her head jerked at nagkasalubong ang kanilang mga mata ni Cedric. May hawak na tray ang lalaki na may kape at hot cake. Nakangiti ito sa kanya. Cedric! Ako nga, my darling. Anong ginagawa mo dito? Eh di sumunod sa'yo. Alam kong dito ka pupunta dahil babalik ka na sa Maynila. Tama ka, sang-ayon ni Elaine. Nagiging habit mo na yatang iwanan ako ng walang paalam. Nag-iwan ako ng note. Isang forced farewell. Hindi ako magkakaroon ng pagkakataong pigilan ka. That is a bad habit, Elaine. Bad habits are difficult to break, Cedric. Pero kinakailangan, Elaine, kung minsan. Anong kailangan mo pa sa akin at sinundan mo ako? Tanong niya. You're my wife. Kailangan kita sa buhay ko, Elaine. Paano nangyari yon? Tanong ni Elaine. Dahil iniibig kita. I love you so much, Elaine. Nakita ni Cedric ang disbelief sa mukha ni Elaine. Huli na ang lahat, Cedric. It does not matter how you feel now. Pero hindi mo ko maaaring iwanan, Elaine. Our marriage would never work dahil hindi ka marunong magtiwala, Cedric. No, hindi tayo maaaring magkahiwalay, Elaine. Alam kong nagmamahalan pa rin tayo. Cedric, gumawa ko ng reservation for a suite sa hotel sa Tagbilaran. Pwede ba tayong pumunta doon para mag-usap? Hindi makatanggi si Elaine. Nakikiusap sa kanya ang lalaking pinakasalan niya. Asawa pa din niya ito at may tungkulin siyang pagbigyan ito. Tayo na, sabi niya. Maganda ang hotel suite na nakuha ni Cedric. May pagkain na silang nadatnan doon dahil tumawag mula sa sasakyan ang milyonaryo at nag-order ng pagkain. Cedric, sabi ni Elaine as soon as they stepped inside. Si Raul Fuentes ay... Umiling si Cedric. Huwag mo nang ituloy, Elaine. Hindi na mahalaga ito. Ayoko nang malaman ng tungkol sa kanya. Pero kailangan, Cedric, dahil si Raul ay kapatid ko, my half-brother. Maang na napatingin sa asawa si Cedric. Magkapatid kayo ni Raul Fuentes? Bakit iba ang surname nito? Kasi magkapatid kami sa ina. Anak siya sa unang asawa ng mama ko. Nang mabiyuda ito, she married my father at akong anak nila. Oh, Elaine, I'm so sorry. Nagpunta sa bahay namin si Raul nang ikakasal na tayo to give me away. Pero biglang pinapunta ito ng opisina niya abroad to attend a very important seminar. Nang umagang umalis siya, hinagan ako sa noo at ito ang larawang nakuna ng magaling mong detective. Hiyang-hiya si Cedric sa asawa. Napakalaki ng pagkakamali ko, Elaine. Marahil dahil labis akong nanibugho, dahil labis kitang minahal. Alam mo, Cedric, muntik mo nang sinira ang buhay nating dalawa. Oh God, I'm so sorry, Elaine. Napakahaba ng panahon ang inaksaya natin sa ating buhay. Pero naayos na din ang lahat, Cedric. Kumain na muna tayo, love. Seafoods ang in-order ni Cedric dahil alam nitong paborito ito ng asawa. May sulat niya palang nanggaling sa iyong kumaring si Marisa. Dinala ni David ito nang kaaalis mo lamang. Maya-maya'y wika ni Cedric. Pwede bang pakibasa na lamang ito para sa akin? Binuksan ni Cedric ang sulat. Dear Maring Elaine, kumusta ka na? Ipinagbigay alam namin sa half-brother mong si Raul ang iyong problema at pagdating daw nito, kakausapin ito ang mahal mong monster na husband. Sana'y suntukin ito ni Raul para matauhan. Sabi ni Mark na nagkasundo na kayo ng lalaking yan. Sana nga ay magbago na ito. Maris. Natawa si Elaine. Sorry sa mga sinabi ni Maring Maris. Galit ito sa'yo dahil magkaibigan kaming matalik eh. I deserve what you said.
Pero sana'y wag naman akong suntukin ng Kuya Raul mo. Ayokong magkagalit kami, sabi ni Cedric. Huwag kang mag-alala at tatawagan ko siya. Sasabihin ko iyong private detective mo ang suntukin ito. At nagkatawanan sila. Idinaos ang first wedding anniversary ni na Cedric at Elaine sa bagong bahay nila. Mag-iisang taon na din ang kanilang panganay na lalaki. Ang wedding anniversary also became a reunion of friends. Dumating ang mag-asawang Mark at Maris Weatherbrod at nakilala na ni Cedric ang mga ito. I am Elaine's monster husband, sabi niyang pabiro kay Maris nang magkamay sila. Nagkatawanan sila. Dumating din si Raul Fuentes at ang misis nito na isang American doctor. Napakaganda at napakabait nito. Mahilig ka pala sa Blue Seal, bayaw, tukso ni Cedric. Nagkataon lamang na mahal ko si Marjorie at nagkataong American siya. Dumalo din sina David at misis nitong si Adora. May isa na ring anak ang dalawa. Napakalalim na ng gabi nang matapos ang party, pero doon lahat natulog sa mansyon ni na Cedric at Elaine ang mga bisita ng mga ito. 3 araw ang mga ito doon. On the 4th day, nagyaya si Cedric na pumunta sila sa Anda Beach sa Bohol. May sarili namang pribadong lancha ang milyonaryo. Naroon pa rin ang nurse na si Neil at si Dr. Acosta, kung saan unang nagtrabaho si Elaine bilang caregiver. Natuwa si Neil nang malamang nagkasundo na sina Elaine at Cedric. Pagkatapos ng 1 linggo, nagbalik na sila sa kani-kanilang mundo para harapin na naman ang paghahanap buhay. Life must go on. Para kina Elaine at Cedric, nagsisimula pa lamang sila. Habang nagtatagal, nagiging close sila sa isa't isa. They shared in everything, sa tuwa at kalungkutan, sa lahat ng problemang dumadating sa kanilang buhay. Almost every night, they make love, which made them closer to each other as days go by. Alam ni Elaine na hindi na muli siyang tatakas sa anumang suliranin sa buhay. And as Cedric drew her chin up and kissed her, alam ni Elaine na mamahalin niya ang asawa magpakailanman. Na magkasama nilang tatahakin ang buhay na pinapangarap nilang dalawa. The kind of life she had dreamed of long, long ago, before she had become convinced that dreams could not come true. Pero ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, alam ng magandang caregiver na nagkakatotoo ang mga pangarap.